Magandang araw sa ating lahat po. Ito po si Nico Fabian. Nandito naman po sa programa natin Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today it's Saturday, May 23rd na po, 23 na po. And I hope everything is running smoothly sa buhay natin. Kumusta? Kumusta kayo po? Importante talaga po, no? It's very important to makumusta tayo sa mga kaibigan natin, be it close friends natin, be it hindi masyadong close sa atin, be it new acquaintance, no? And of course, mga relatives natin, ang pamilya natin, kung pwede lang everyday, we have to kumusta sa kanila po. Dahil especially kung may sitwasyon sila, no? May sitwasyon, they are in a situation wherein 50-50 ang buhay nila po. Kailangan na we have to make sure that we show care sa mga kaibigan or even to our enemies po. Kaya no wonder, si Senate, Senator Pia Cayetano, medyo na ano siya dyan po dahil sabi niya po, when we were inside, when the Senate building was sieged, no, or attacked by the NBI agents, yun mga members ng Senado, nasa minority block po ni Hoy daw sa kanila po. Masakit din po. Umiyak si Senator Pia Cayetano. Kaya nga, kumusta kayong lahat? Ang mga Filipinos dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah, and very specific dito po sa Kota Kinabalu. I just want to say, how are you? Kumusta kayo po? Hope you are doing fine. And of course, same greetings. I would like to extend sa mga overseas Filipino workers natin sa iba-ibang parte ng mundo. Ang mga Filipino migrants, no? Kung nasan man kayo, kumusta kayo? And of course, ang mga kababayan, kapatid at kaibigan natin dyan mismo po sa bansa natin, which we call the Philippines. Kumusta kaya kumusta din si former congressman, Saldico, nasa ano pa ba siya? Sa France. Sana okay ang buhay niya. Ang speaker natin, si former speaker Martin Romualdez, kumusta kayo po? Okay na okay ba ang buhay ninyo po? Ang kaso ninyo filed by the ombudsman? Is it ano mga latest updates dyan po? We want to know also po, no? Ang freezing of your properties, wealth, no? But pero 20 days lang yon eh. Ngayon, okay na okay. Wala na yung problema po. Wala na yung freeze order dyan po kay former Speaker Martin Romualdez. Kumusta naman po ang former senator natin, si Sonny Trillanes, no? And relax siguro siya po and waiting for Monday po. Baka mayroon na naman po something will happen sa Senado, baka he will appear na naman po sa Senado si former Senator Trillanes. Ang dami po galit sa kanya po, no? This is what I heard, I saw, and I read, hindi lang po sa legit na media natin po, dyan po sa Pilipinas, but also sa social media po, platform. Ang dami po nagbash kay Senator or former Senator Trillanes po, dahil he appeared and claimed that mayroon siyang copy of the warrant of arrest. Samantala, ang NBI walang kopya po. Until now, they didn't manage to submit a copy to, sabihin natin, ito si Senate President Alan Peter Cayetano, which they agreed to give during the first day of the, sabihin natin, change of leadership ba yun? Change of leadership dyan po sa Senado. That was May 11. And of course, the following, after 2 days po, nangyari po ang May 13 incident. May 13 incident. So, yon, I would like to greet everybody. Sabihin natin na kumusta kayo. Kumusta din, shoutout tayo kay James Abner Escobia, who is also watching itong programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Stick lang kayo po dahil mayroon tayong dito mga issues that I'm going to touch, especially ang version ni Senator Ruben Padilla tungkol what really happened during the May 11 and 13 incident dyan po sa Senado.
And of course, you heard, I suppose, you already heard about why nagputok po ang pangalan ni Senator Ruben Padilla dahil po he was the last person seen together with Senator Bato de la Rosa. No? That was, they were leaving the Senate compound at around 2:30 a.m. In the morning yun po, no? On May 13. May 13 ba yun? May 13 na yata yun. May 14 na yun siguro. Thursday yun. So, kung nasaan man si Senator Bato de la Rosa, we don't know. But mayroon tayong dito po, video clip. I prepared para sa inyong lahat. So, at least you will hear ang version direct from Senator Ruben Padilla on ano talaga nangyari. But let me caution sa mga followers ko dito po, no? It is a little bit long video clip that I'm going to share with you dahil in fact, mas mahaba yon dahil there was an interview. It was an interview po, no? Diyan po sa TV show, diyan po sa Manila. And it was too long, more than 1 hour, of which I cannot do that, present to you the whole episode of that interview. So, nag-cut na lang tayo po. So, nag-splice na lang tayo ng video clip. But there is one thing sure that I would like to inform you, to tell you po, na when I slice po, more on the questions of the interviewer. Huh? Hindi ito po I cut because I don't want to let you know ano mga other stories or ano mga hindi pabor sa kanila. No? I cut it. So, no intention yan po to mislead ang mga viewers ko po dito sa Nick Talk, the Real Talk with Nico. I cut it. Karamihan yan po ang mga question na po para it will not be too long. It will not be too long. I will share with you this video clip. That's why I encourage all of you po, kung pwede lang, take time ngayon po and finish itong episode natin po because nandito na po ang version ni Senator Ruben Padilla, the person who was last seen together with sabihin natin Senator Bato de la Rosa, after which hanggang ngayon po si Senator Bato de la Rosa, we don't know kung nasaan siya po. But definitely from what we heard, official announcement coming from the Philippine government and other government authorities po, it is not true that Senator Bato de la Rosa has left the country via backdoor. Hindi daw yun totoo po. That is not true po. He is still in the country and most likely baka may second appearance na naman po si Senator Bato de la Rosa on Monday. On Monday po. Why? Because narinig natin, mayroon naman po mga haka-haka, mga rumors, no? In fact, no less than Senator Ping Lacson already confirmed that they are doing something to change the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano po on Monday, no? On Monday po. In fact, names were mentioned according to Senator Kiko Pangilinan and Senator Ping Lacson na ang minority bloc, 11 of them, they agreed unanimously that they will be putting si Senator Sherwin Gatchalian to be the next Senate President po kung sakali it will materialize ang kudeta sa Monday. But if you ask by a personal opinion po, medyo mahirap yun po. Although, if you look at the numbers of the minority and the majority bloc, no? Very thin. Majority has 13 members, and ang minority bloc has 11. So very thin line lang yun po, no? Very thin line lang po. Anything can happen, and we will see a change of leadership. But for me, solid ang 13. Brave 13. They call it Brave 13 po.
ang grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano po. Unless one of them will jump or two of them will jump and go to the minority bloc, then there is a reality na itong plano nila to change Senate President Cayetano will be materialized. Anyway, I will talk about this issue tomorrow po. No? Sa kudeta na yan po. Tomorrow, I promise, I will give some video clips sa inyong lahat po. So in the meantime, let's talk about itong video clip ni Senator Ruben Padilla. But before giving you the video clip of Senator Ruben Padilla, I just want to share with you another video clip po, ang interview ni Karen Davila, a very known, well-respected newscaster, a media personality dyan po sa Manila, and she was interviewing the spokesperson of the Department of Justice. No? Maganda ito po, let's listen, and I support ang pagka-braveness ni Karen Davila po when he shoot the question sa, ano ba yung pangalan ng spokesperson ng Department of Justice. Ang question po is very simple. Who ordered NBI to go to the Senate and arrest si Senator Bato de la Rosa? No? Si Senator Bato de la Rosa. He cannot, itong spokesperson po, he cannot give a clear, right answer po. Or he cannot answer the question in general. He cannot. No? Hindi daw niya alam po. And very impossible, no one directed NBI to go to the Senate and arrest Senator Bato de la Rosa. Imposible yun po. Dapat mayroon directive or order coming from the Department of Justice or else from the executive or else from other government agencies of which I really doubt. No? Nandito po. Let's watch and listen to this. Who ordered ang boy ko ito? Sino ang... Hold on, ha? Who ordered ang boy ko ito? Sino? Who? Alright. And then kayo na bahala po. No? I totally disagree na kawawa naman itong spokesperson. Anyway, nandito po. Let's watch and listen to this. Ordered ang boy ko ito? Sino ang nag-utos sa NBI? Arrest ba to last Monday? It's not interrogatory. It's just a clarificatory question for my understanding as a journalist. Who ordered the NBI last Monday go to the Senate and arrest Senator Bato? Cannot say, Ms. Karen, the specific directive to enforce the warrant, we don't know, at least not yet. How could you not know the NBI is under the DOJ? So did the DOJ order the NBI serve the warrant? If you did, there would be nothing wrong with that. I just want to know the timeline and the chain of command. I can't say for certain what the chain of command was, Ms. Karen. You'll have to forgive me for that matter. Okay, but we do know that there was But you coordination. are the spokesperson of the Justice Department. Forgive me, sir. I don't mean to be rude. How could you not know a simple chain of command on who ordered the NBI to serve the warrant? You are speaking to a journalist now on live TV about the ICC arrest warrant. So, who ordered, which agency ordered the NBI serve the warrant to Senator Bato on Monday? Specific directive, Ms. Karen, I really can't say. No, Okay. Don't forget Alright. that, no. That's why we have the fact-finding panel to do so. Because of the Fact-finding panel is on incident. Leos in the Senate. That is the fact-finding panel. But on who ordered the NBI to serve the warrant on Monday, because the government is cooperating with the ICC. So it's important for the public to understand, number one, the government is recognizing the ICC warrant as valid. In a press conference, you cited Republic Act 9851 yourself. Yes, You correct. cited it and said it has the power to surrender
any individuals to an appropriate international court. You were quoted as saying that, right? Right. So number one, the DOJ is recognizing the ICC warrant as valid. So number two, the NBI tried to serve the warrant last Monday. So which agency ordered the NBI to serve it? Who gave the warrant to the NBI? The specific directive again, I cannot say. Okay. Alright, yun po, narinig natin, ang spokesperson cannot answer the question. No? Yun ang first serving of the warrant ng NBI last, kailan ba yun? May 11 po. So they cannot, they cannot or refuse or don't know who gave the order. Impossible yun po. But just recently, yesterday, no? After lumabas na po ang desisyon ng Supreme Court about not granting the TRO, Temporary Resolution Order, ng petition ni Senator Bato de la Rosa, no? The petition was more on stopping the Philippine government from cooperating with ICC. Kasi wala ng jurisdiction ang ICC. It is not about the ICC arrest warrant. Many were confused, no? On the TRO. Ang TRO po is ang dismissal, not granting the TRO was on the motion of De La Rosa asking the Philippine government not to cooperate with ICC and not about the legality of the, sabihin natin na arrest warrant issued to De La Rosa by the International Criminal Court. We have to wait for the final decision of the Supreme Court po, no? It might come next week, but they will let us wait po. So, just recently, immediately after the announcement of the dismissal of the petition of De La Rosa, lumabas na po ang order ng Department of Justice asking NBI and the Philippine Police, National Police, to execute ang, sabihin natin, arrest warrant of Bato de la Rosa. At this, klaro po, ang DOJ nag-order sa NBI sa police. But that May 11 incident po, nobody wants to spill the name who gave the order na pupunta ang NBI agents dyan po sa Senado and arrest si Senator Bato de la Rosa. No one is speaking. No one is speaking. And yan po ang mga tao. That's what we want to know. Anyway, we leave it like that first po. And let me share with you po ang version na ngayon ni Senator Padilla. Splice ito po. Na-cut ko ito po. Not because my personal agenda ako po, but it is because it was too long and most of the cutting involved yung mga question ng interviewer. Let's watch and listen to this. Masyadong maraming kwento. Nandun na kagad sa pinaka, dapat umpisahan. Doon po. Alright, nandito. Let's watch and listen to this. Hindi sila ganap niya. Alam niyo po, linggo, noong nagpatawag ng pagpupulong si Senator Alan Peter Cayetano, okay, sa isang tahanan dyan sa Forbes Park. Okay. Isang tahanan ng isang kaibigan natin na datingan
darating si Senator Bato. Si Alan lang po. Ayun. So, yung sinasabi niya may darating. So, si Senador Bato yung tinutukoy niya may darating. Kinapupusan. Opo. Dahil meron po sana kaming inaasahan daw. Ako po kasi kailanman hindi ako nakialam. Okay. Diyan sa palit-palit ng liderato. Dahil hindi ako lagi interest sa mga komite, ng mga matitinding komite. Opo. Ang mga komite ko lang may kinalaman sa advocacy ako, sa Muslim affairs, Yan. sa mga katutubo, sa mass media. Yan po ang aking ano. Kaya po nung dumating si General Bato at nagkaroon ng panibagong liderato, huwag pong sabihin na ito po'y pinlano namin. Hindi po totoo yan. Yan po ay isang bagay na lang na kahit naman po si Senator Marcoleta, hindi din po niya alam na si Senator Bato ang dadating dyan. Opo. So, nung... Ganun po siya. Okay. Yun po ang dapat gawin ng lahat Opo. ng senador. Hindi lamang kami. Dapat lahat ng senador, proteksyonan natin yung kapwa natin, senador. Kapwa natin yan. Iiwalay muna natin yung politika. Kahit magkakalaban sa... Kahit na minorya o mayorya, ang pinag-uusapan natin dito, isang senador Oo. na hinabol sa hagdan, paakyat at nasugatan pa nga. Oo. So, ang nangyari po, nagkaroon ng sesyon at napalitan nga yung liderato kasi 13 na po kami. Ano unang naging tanong niyo kay Senador Bato? Bakit ka tumatakbo? Ba't ka humihinga? Hindi ba tinanong na gano'n, Sen? Hindi na po siya naitanong kasi mataas na yung emosyon eh. Ayun. Tinumpronta niya na po kagad yung media eh. Oo. Sino maging mayorya. Ayun. At yan naman po, hindi po yan bago sa Senado. Ang iyan talaga yan. Nagkakaroon ng palit ng liderato. Huwag po natin gawing masyadong malaking issue na nagkaroon ng palit ng liderato. Oo. At yan po, asahan po ninyo yan. Kasi siyempre po, ang mga senador po, yan po, nakukompose talaga Tama po. ng minority at majority. Hindi po yan bago. Kapag na yan po nawala, ibig sabihin, wala na tayong demokrasya. Isang agos na lang kayo pag Isang agos na lang, ay doon po kayo matakot. Oo. Kapag naging isang agos na lang ang Senado, ibig sabihin may conspiracy na dyan. Ayun, ano po. Pag magkakasapakat na yan, nakakatakot yun. Kasi ito, nung nandun na po kami, may nagbulong po sa akin. Oo. Sabi na, nandyan si Trillanes. Sabi ko, anong ginagawa ni Trillanes dito? Hindi pa naman siya, hindi naman siya senador. Anong ginagawa nito dito? May dala daw pong warrant. Okay. E di una kong tinanong, pulis na ba ngayon ito? Akala ko, Navy ito. Opo. E di sinabi po nila, sabi din po nung, ang nagsabi po sa amin, yung usaay. Nandyan si Senator Trillanes. Trillanes. Sinabi ko kay Bato. Sabi ko, General, andyan daw si Trillanes, may dalang warrant. Hindi sinabi namin ngayon kay SP, Oo. kay Senator Alan. Sabi naman ni SP, saan galing yung warrant? Okay. Opo. Siyempre po kasi wala po silang pinakikita eh. Oo. Hanggang ngayon, wala pa na. Hanggang ngayon po, wala. Oo. Sa madaling salita, nandun po pala yung NBI. Nasa loob na po ng meeting. So, ang nangyari po, sinuspect ng session, dinala muna po sa lounge si Senator Bato. Oo. Habang nag-uusap, si Senator Alan Peter Cayetano, ang bagong SP, at yung director ng NBI na si Atty. Matibag. Kasi po, Okay. nagkasundo na habang wala yung warrant na pinapakita na talagang may warrant, kasi hinihingi po ni SP yung warrant, wala naman po silang mapakita. Opo. Lumabas muna sila Oo. ng Senado. Kasi anong ginagawa nila sa loob ng Senado at manghuhuli sila nung wala naman silang dalang warrant? Po nagkagulpihan. Yung isang usahan namin na gwardya, Oo. ginulpi, binugbog ng isang ng pulutong. Oo. Pulutong ng NBI agent at isinasakay sa kotse nila. Kaya ang ginawa po, kinontempt ngayon ni Alan yung mga yon, hinuli Oo. yung mga nambugbog. Hindi dapat palalapasin ng Senado yung mga yan. Di ba? Ay, nambugbog ka. Oo. So, ang nangyari po, nagkaroon na lang ng deal. Sabi nila, palalapasin na namin kayo, itong mga NBI na to, kunin nung pakialaman muna si Bato dahil wala naman tayo warrant. Ayun. So yun po, tumahimik noong araw na yun. Bandang gabi na po ata yun. Opo, Sen, gabi
General Bato, opisina niya, Oo. nandun po ako sa opisina. Hiwalay ng kwarto naman pala kayo natulog. Opo, delikado, baka magkatabi kami. Buti na lang, hindi naman yun na po yan. Opo, ay, gagawa ng story yan eh. Gagawa ng story, alam niyo naman yung mapaggawa ng script. Opo. Opo. Sa madaling salita po, Martes. Ayan. Martes na kayo, Martes. Opo, ang sabi nila, magkakaroon na naman ng kudita. Ibig sabihin, papalitan na naman si... Leadership ng Senado, si SP Oh, Alan. si Opo. Alan. Mhm. Sabi ni Pato, sayang naman. Pag uwi ko dito, kung maalis din si Alan, sana maging matibay tayong 13. Oo. So, Martes po, hindi po naging matagumpay yung kudita sana laban kay Gusto Senator. talagang tinangka talaga ba nila? Meron po talaga. Meron po. Kaya sinabi naman po ni Madam Amy eh. Oo. Huwag na lang po akong, kasi Martes naging matagumpay Oo. ang Senator Alan Cayetano. No? Miyerkules ngayon, boss. Yan. Oo. Iba na ang ambience. Okay. Iba na sa loob ng plenaryo, nangangamoy may trouble. Oo. Nangangamoy na. So, 2 gabi na kayong natulog ni Senator Pato sa Hindi mo magkatabi ah. Hindi mo magkatabi. Oo. Sige, sige. Oo. Sa ibang senadora, pwede niyo ako i-chismis. Senator Pato, wag. Huwag naman. So, yun na. Pagkatapos, Wednesday na. Okay. Wednesday pa lang maubong na magkakaroon na naman ng leadership change. Okay. Magkakaroon na naman. So, Hindi yun naman na. po ngayon nagtagumpay. Oo. Hindi nagtagumpay. Iba naman na ngayon. Oo. Meron na tayong kinakatakutan ng mga armadong kalalakihan sa labas. Ito na yung sinasabi nilang pipiliting arestuhin si Senator Pato. Yun ho ba ang Yung nabalitaan? una, hindi kami maniniwala. Okay. Kasi nag-usapan na eh. May usapang lalaki na si SP Alan. SP Alan Tsaka tsaka si si Director Director Matibat Mm. na sinasabi na may mga armado na sa labas. Kasi ako, natural na may armado na dahil 1,000 pulis na yun nandun eh. Oo nga po. Oo, meron ng 1,000 Tsaka pulis may doon. mga nagrarally sa May labas. nagrarally na yung pro Mhm. impeachment, nagrarally na rin yung anti Ayun, oo. impeachment. So kami, ang iniisip namin, itong ganap nito, may kinalaman lang ito sa impeachment. Hindi kay Bato. Yun ang naging... Ang sabi kasi sa amin, dadating yung articles of impeachment. Opo. Kaya ang sabi sa amin ni SP Alan, huwag kayong umalis. Oo. Dito lang kayo sa opisina ko. Kasi tatanggapin natin yung articles of impeachment. Ayun. Habang nag-aantay po kami doon, nagkaroon ng komosyon. Oo. Ang sinabi ng meron ng mga armado sa mismong premises na. Kasi nakikita nila ito sa CCTV, no? Nakapaligid na CCTV ng Senado. Hindi lang po sa CCTV, kundi may mga nasa labas na po na nakukunan nila. Oo. Na meron ng mga armado doon sa bintana, sa labas ng... Natatanawan nila. Natural ba to? Senator ba to? Ay mas mainam siguro wala ako dito sa opisina ni Yun ang... ni Senator Alan. Opo. Dahil madadamay pa tong mga senador na to kung huhulihin ako. So iniisip ni Senator Pato, kaya nangyayari yun dahil sa kanya. Kaya Kasi kung sabi ko, NBI na boss eh. oo nga, no? NBI na yung boss eh, hindi na yung biro. Oo. Kaya po, umakyat kami. May video yan, boss. Oo, May oo. video yan na umalis kami sa So, opisina ni opisina Senator ni Alan. Alan. Umakyat kami sa 5th floor. Okay. Kasama ko si Senator Bato. Oo. Kasi nga, kung totoong magsaserve ng warrant itong NBI, mas maganda nga naman sa opisina ni Bato. Bakit naman sa opisina ni Senator Alan? Mhm. Nung nandun na kami sa 5th floor, Mhm. wala naman ho kaming narinig na putok doon. May mataas eh. Di nung umakyat po yung kasama namin isa, sabi nagkaputukan sa baba. Mhm. Sabi ni Senator Bato, brother, tingnan mo nga. Sa akin po yun. Oo. Kaya po ako bumaba. May video rin po yun. So, nakita kayo sa May video. video rin po yun. Bumaba ako. Pumasok ako dun sa opisina ni Senator Alan, ni SP. Tinignan ko sa loob. Okay naman yung mga senador. Pero siyempre, wala na akong ilaw. Tensyon eh. Opo. Naka-live sila. Medyo pumasok na po yung takot. Umiiyak na po sa kanila. Dahil putukan po talaga. Ba't po? Dahil nakita ko naman okay sila. Umakyat na naman po ako. Na-video rin po yun. Bumalik ulit
armadong tao na dito sa Senado. Okay. Baka madamay kayo. Kaya gumaganon ako, doon kayo. Oho. Umakyat po ako uli kay General Bato. Sabi ko, pare, nakaputukan na nga sa baba. Kitang-kita ko nag-alala si Senador Bato. General Bato. Sabi niya, maraming tao sa baba, pare. Maraming tao sa labas. Bakit nagkaputukan? Sa madaling salita po, nung nabalitaan namin, Oho. na nandun na si Secretary John Vic Remulla Opo. at nandun na yung PNP chief, bumaba po si Bato. Ah! Si General So, Bato, parang din pala sa bumaba, doon. nakipag-usap kay Secretary John Vic. Opo. Dalawang lalaki naman ito, maganda naman yung usapan nila. Ang sabi naman ni Secretary John Vic kay Bato, hindi ako nandito para arrestuin ka, pare. Eh, may video ko yan. Narinig ka sa video. Ako, para secure yung lugar. Sabi niya. Ito ngayon, si General Bato, sabi niya, nandun si PNP chief. Ang sinabi niya, pwede bang i-custody niyo ako? Custody na lang. Ang sinasabi ito ng Senador Bato kay PNP chief. kay General Artes. Si Secretary John Vic, Oo. na nagbiro pa. Nagbiro pa si PNP chief. Oh, sige, doon sa custodian. Nagtawanan pa kami. Sa Custodial Center. Oo, tapos sabi ni Bato, baka pwede naman doon sa White House. Sabi niya, Yung opisina ng yung bahay ng PNP. Inaantay po ni Bato yung salita ng kung papayag sila o hindi. Maikusog. Lumabas muna si Bato, tinignan niya yung pinangyarihan. Kung saan nagkabarilan, kung saan gano'n. Okay. Dahil yun, nakita ko na po talaga na medyo nag-aalala na si Bato. Yung nangyaring mga warning shot na yan, nakatulong po yan para maging kalmado ang mga sitwasyon. Kasi paano kung nakapasok siya? Oo nga, no? Paano kung nakapasok doon sa pinto yun? Di mas lalong Nakadahal mo sa... meron akong buhay na disgrasya o hindi natin alam. At least ito, nung nangyari yung warning shot nito at warning shot ng isa, nagkakilalanan. Friendly forces pala tayo. Yung GSIS, hindi nakipag-coordinate sa Senate na nagpapasok sila ng NBI. Dapat, nasa isang complex tayo, dapat nakipag-coordinate ka sa Senado. Yun Po kami uli ni Senator Bato. Nagkwentuhan kami na siyempre, alam niyo naman si General, kahit na sinasabi nilang Bato yan, Opo. ako hindi spokesman ni Bato ha. Tandaan niyo, ako hindi ako spokesman. Ako yung nagkukwento lang sa kwento ko, sa narinig. Based dun sa inyong Sa experience. nakita ko, hindi ko alam kung ano ang kwento ni Bato. Basta ako, nakita ko, worried siya. Oo. Worried talaga siya sa nangyari. Kahiga siya. Sabi ko, pare, total safe ka na dito. Gabi na po ito. Gabi na ba ito? Gabi na ito. Tapos na po, tahimik na. Tahimik na. Dami ng pulis. Mga anong oras na ito, Sir Robin? Siguro po, mga 1:30, mga ganyan. Madaling araw na. Daling araw na po. Parang Wednesday na ata, Thursday. Thursday morning. Thursday morning, opo. Ang dami na pong pulis sa loob. May SWAT na, may Opo. si IDG, nag-iimbestiga. So, ano naman, okay na yung loob na. Sabi ko, pare, nakahanap na ako ng asawa ko, 3 araw na ako dito. Okay. Kasi nahanap na ako ng asawa ko. Eh, sabi ni Bato, pare, sabay na ako sa'yo. Yun sa pag-sabi. Alam mo sabihin kung hindi. Napakasama naman ang ugali ko. Kasi wala siyang kotse, boss. Wala siyang kotse, di ba hinatid lang siya ng kotse. So, babay nga lang para sa kay Senador Alan. Oo, wala naman siyang kotse. Senado, oo. Bumba na kami. Saka boss, hindi kami to. Nakakatawa yung video. Pino-forward pa, parang nagmumukhang nagmamadali kami. Madali kayo. Hindi na, naglalakad lang ako kami. Ang daming polis doon, ang daming usaha, wala namang humaharang sa amin. Pero wala siyang kotse. Opo. Pumunta ako Makati. Kasi sabi nakita nyo kayo sa airport o kayo sa makain kayo yati. Airport? Oo, meron daw ganun mga angle. Oo, mga namin sa airport. Wala, hindi ko kami punta na
Tomas, pwede ba kunin ninyong pinapayos sa Makati? Tataka nga ako, tinatanong pa ako ng media, alam ko ba kung saan nagpunta? Kung palagay mo ako, kaya ko itanong kay pare, saan ka pupunta? Oo nga. Alright, yun po, narinig natin ang istorya ni Senator Ruben Padilla po tungkol sa what really happened on that very memorable, historical date, May 13 hanggang May 14 early in the morning. He was the last person seen, si Ruben Padilla was the last person seen together with Senator General Bato de la Rosa. And after that, dumating na sila sa nagsakay si Senator Bato de la Rosa sa kotse o sa service ni Ruben Padilla, and dalawa sila po, umalis na sila sa compound ng sa Senado patungo going to Makati. And dumating na sila sa Makati, and dumating din ang kotse, ang service ni Senator Bato de la Rosa, and sabi ni Senator Bato de la Rosa kay Ruben Padilla na nandito ng kotse ko, so bababa na ako po. So, he went down, and si Senator Ruben Padilla went home. Yan po nangyari. Kaya nga, ang dami mga storya, mga speculations na may plano daw yun silang dalawa. O nagtulong daw si Ruben Padilla ang escape ni so-called escape ni De La Rosa, no? But if you look at it, no such thing as escape dahil po hindi pa valid ang warrant of arrest. Ibig sabihin, free man yon si Senator Bato de la Rosa. Hanggang ngayon po, I believe, he's still a free man based on the validity of this arrest warrant coming from ICC. Kasi dapat po, mag-recognize lang po as agreed by John Wick, Secretary or LG, John Vic Remulla, that they will only, si Senate President Cayetano will only recognize warrant of arrest coming from the local court and not coming from the, sabihin natin, itong International Criminal Court. No? So, yun po ang what really happened dyan po sa Senado the other day po. No? Maraming mga haka-haka, maraming mga mga bright boy na na giving their sides, and because of too many people giving their sides po, especially yun po mga tao na walang sa loob ng Senado during that time, but they are very vocal sa insidente. So the people who knows what really happened sa loob ng Senado are those who are inside the Senate, inside the Senate. And of course, you cannot blame also si Senator Ruben Padilla when he was asked question earlier by the media. Sabi niya, I don't want to talk much about ang insidente po because mayroon na ongoing investigation being carried by the National Bureau of Investigation, ang police, ang Senado. So, for not to confuse ang public, mabuti pa, sabi ni Senator Ruben Padilla, mabuti pa, hintayin muna natin ang resulta, ang findings ng investigations, then only I will say something. Contradict ba or we will agree with the findings ng investigation. So, yun talaga po. That is really what happened dyan po sa Senado. Dyan sa Senado. So, let's see. Wait and see na lang tayo po. And kung ano man mga latest developments mayroon tayo, I will make sure po, once I will get this informations or detalles, I'll make sure po na kayo mga followers ko dito po sa NikTok, The Real Talk with Nico, I will make sure that you will be properly informed. You will be properly informed. So, siguro, hintayin na lang natin hanggang definitely bukas Sunday. I don't think so po na mayroon tayong mga
malaking developments. Ang pinaka ano ko talaga po, I will be in fact, I am very excited and eager to meet on Monday po, no? The new day, first day of the week, because I want to monitor talaga po, no? What will happen dyan po sa Senate session on Monday po, no? On Monday. Because ito na mga istorya ang kudeta. There might be another kudeta as based on the interviews made by mga local media dyan po sa Pilipinas on the possibility of kudeta, which was confirmed na by Senator Ping Lacson and Senator Kiko Pangilinan, that they did not deny that they are already maneuvering, maneuvering on change of leadership dyan po sa Senado sa Monday. For as long as itong Brave 13 po, no? Who is now the majority bloc dyan po sa Senado, for as long as not even one of them will jump, I think safe na safe si SP Cayetano po, no? SP Cayetano. So let's see po, no? And mga istorya is ang minority bloc has agreed, 11 of them has agreed that they would put si Senator Sherwin Gatchalian to replace si SP Cayetano. Whether it will materialize or not, we really don't know. No? I'll be talking more about this thing tomorrow during my sabihin natin Sunday episode po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. Tomorrow po, focus tayo dyan po sa possible kudeta na naman dyan po sa Senado para makaroon na naman po ang change of leadership. Ano ba ito? From SP Cayetano to Senator Sherwin Gatchalian. But if you will ask me po, no, because dyan na po ang impeachment trial ni Inday Sara Duterte, most likely, they will start talaga sa June 6, no? Most likely po, unless something happens, mag-start talaga ang trial sa June 6, no? Na for me, maganda sana po na ang leader ng Senate Justices, no, will be a lawyer, no? Because he will know ang mga technicalities dyan po sa trial because he's a lawyer. If you put somebody who's not a lawyer, no, I'm not against of former Senate President Vicente Soto. Neither, no? I don't say that hindi dapat si Senator Will Gatchalian to be the Senate President kasi mayroon tayong impeachment trial, no? They are not lawyers. They are not lawyers po. There is a very big advantage kung ang leader ng Senate or Senator Judges po is a lawyer, mas maganda yun po. Kagaya what happened sa mga previous, sabihin natin, impeachment trial, kagaya yung kay former President Erap Estrada, former or the late, no? Corona, ang leader nila po dyan po sa trial is the late Senator Juan Ponce Enrile. Lawyer yon sila po. So that is the advantage. That's how I look at it po. Sana si Senator Pia Cayetano will remain as the Senate President until matapos talaga ito po ang sabihin natin impeachment trial. Kasi malaki ang advantage po. Malaki ang advantage. So siguro hanggang dito na lang muna ang programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. I hope in whatever ways, I managed to entertain you this afternoon, Saturday, May 23rd, and I managed to at least give you the news that you deserve. Ang mga updates tungkol sa
political scenario dyan po sa Pilipinas. Don't worry, nandito po ang Nick Talk, The Real Talk with Nico, especially ang Filipino communities dito sa Sabah. I will make sure that you will be properly informed. I might not be able to give you breaking news, but definitely whatever news that I'm going to share with you po, fresh na fresh pa rin ang mga news po. So with this, I would like to say once again, thank you very much for making me a part of your day today. Enjoy tayo po ang weekend natin. I hope this will be a memorable, problem-free weekend. And let's prepare for another exciting, expensive, dahil mahal ang mga bilihan dyan po sa Pilipinas, expensive coming week natin, which we are going to start on Monday. Okay? So with this, Hidop Malaysia, Sababole, mabuhay ang Pilipinas. Peace on earth. God bless us all. I love you and I'll see you in my next episode. Bye.